Sa puntong ito, makakausap po natin si Ginoong Gil Ofina. Siya po ang tagapagsalita ng Chemres Incorporated. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Sir, pakipaliwanag nga po, sir, yung nangyari kahapon na nung amoy ho ng mga taga rito sa mga kalapit na lugar, yung nanggagaling yung amoy dito sa inyong lugar. Bali po yung aming monomer, ang nag-create ng fumes na lumabas sa aming release valve. Okay. Yun po ang nagkakaroon ng hindi magandang amoy. Kaya nang nangyari ito, tuloy-tuloy po namin siyang binomba ng tubig ng aming sprinkler at kakabay ang mga Bureau of Fire at ang ilang mga volunteers upang ito po hindi na magbigay pa ng amoy at may dilute namin yan sa ere pa lamang. Bakit kung hindi mo pa sisingawin, ano ho ang mangyayari, sir? Magkikreate po siya ng pressure doon sa tangke na maaaring magkaroon ng mas hindi magandang pangyayari o insidente. Anong pwede mangyari? Pero yung pumutok yung tangke, matanggal yung takip o mas malaki pa siguro kung malaking pagsabog ang mangyari dito. So ito, hindi ho leak, kundi talaga sinadyang pasingawin. Opo. Mula po umpisa, wala po kaming leak, wala po kaming sunog at wala po kaming spill. Okay, Lahat po ito more on fume emission. So kahapon pa ho nangyari, sa ngayon ba, nakita nyo na, natukoy na yung dahilan kung bakit ito nagkaroon ng ganito, yung pagtigas ng chemical na ginagamit sa paggawa ng plastic? Ang dahilan talaga nung hindi magandang amoy, yung sa pagtigas ng aming monomer. So sa ngayon po, kaninang umaga, mga bandang alas 4, ito po dahan-dahan ng nawawala at nakita rin po ito ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kaya kung ngayong mga oras na to, nagkakaroon na po kami ng clearing operation upang mabalik na kami sa normal operation bukas. Pero kanina ho, hanggang kaninang tanghali, medyo matindi ho yung reklamo ng ibang mga kababayan natin na sinasabi mas tumindi para ho yung amoy. Pwede ba talaga ganun na nangyari? Maring yun ho yung kanilang pakita. Depende po sa tolerance ng mga tao. Pero yan po nung kaninang tanghali dito po sa aming lugar, yan po wala na. At ganun din, nakipag-ugnayan na rin kami sa aming inuna namin yung aming barangay dito at nagkaroon kami ng pag-uusap kasama ang mga residente ng bagong bayan upang maipaliwanag itong pangyayari lalo na doon sa kanilang mga naamoy. Ang inaalala ho ng mga kababayan natin dito, yung mga nakaamoy ho ng malasangsang na amoy, ay baka daw masama sa kalusugan. Ano ho ba ang pagkakaalam nyo dito sa chemical na to? Kung yan po talagang malapit na malapit sa inyong pangamoy, yan po magkakaroon ng irritation. Okay. At pag yan naman po prolong na nandyan, maaaring magkaroon din ng irritation sa ating respiratory. So pero sinasabi niyo kung everyday na maaamoy mo to, ganon? Hindi naman po. Ito po mawawala na. Dahan-dahan na itong mawawala. Pero kayo sabihin, sir, Mr. Ofina, kung araw-araw mo maaamoy ito, masama. Pero kung isang araw lang naman... Oo. Kung isang araw lang siya, maaaring yan naman po hindi na makakasira sa atin. At ang ating payo lamang po sa kanila is sumagap ng fresh air. Lumabas ho, sa bahay nila? Lumabas sa bahay, sumagap ng fresh air o umiwas muna doon sa lugar na sa naamoy nila. So ano ho ang plano nyo ngayon doon sa mga may umaliso ng kanilang mga bahay, may mga nagreklamo, balak nyo bang kausapin sila? Balak po na, ngayon po nagkaroon na kami ng pag-uusap sa nauna yung aming barangay Bagong Bayan. Nagkaroon po kami ng pag-uusap sa tulong ng ni Chairman Maturan. At naipaliwanag naman po, nagpadala po kami ng team doon ng medical team at saka chemist, although hindi po ako nakarating. Yan po naipaliwanag nila sa kanila at ang tanging ipapakita lang namin ngayon yung aming katibayan na ito po wala na talaga at hindi magkakaroon ng masamang epekto sa katawan ng tao. So by tomorrow ho, ma-assure ba natin na wala na ho? Malamang ang po natin, wala na po ito bukas. Okay, kasi may operation na po kami. Back to normal na kayo bukas? Back to normal na po kami. Okay, maraming salamat po. Si Ginoong Gil Ofina. Siya po ang tagapagsalita ng Chemres Incorporated.